sa aming paniniwala na ang Diyos natin sa langit na parito sa lupa. Naging tulad sa isang duka, lumanas ng hirap at inalimuras ay kaliligtas mo at ng lahat ng bansa. Sagid ka maayo gid nga adlaw sa tanan naton yung mga tagpalamati sining program. Salamat sa Ginoo sa gid nga adlaw. Ginhatag niya sa aton nga makahimo naman kita liwat sa aton nga broadcast diri sa aton nga Daily Bread broadcast diri sa aton nga stasyon Bulo-Bulo Community Radio 88.3 FM. Salamat sa Ginoo sa nga adlaw. Again, tugot sang Ginoo for us to study His Word. Salamat sa nga opportunity again nga ginhatag sa Ginoo sa aton nga makapatigayon sa gyapon sa sining nga buhaton. Before kita mag-start sa aton nga program, mag-pray ana kita. I-commit naton ini nga pagpamalandong sa Ginoo. Salamat Lord sinigid nga aga nga makapamalandong kami sa liwat sa imong pulong. Kabay Ginoo nga ini makamaturan, mabuksan Ginoo agi sinigid nga pagpamalandong sa Ginoo. Pray kami Lord sa mga nagapamati, monitor sa nga program. Kabay Lord nga ikaw gid Ginoo magabulig sa ila. At the same time, ang mga pulong nimo Ginoo mga pangitagid sa ulot sa mga puso. Yang pangamuyo pagtugyan sa Kristo Jesus we pray. Amen. Good morning gid sa tanan naton nga mga abid nga mga listeners and viewers and followers and listeners sa sining program sa nga Bulo-Bulo Community Radio. Again, ay gid nga adlaw kag welcome sa aton nga pagpamalandong sa sirigid nga aga. Humayo ka, magpahayag ka sa lahat ng nilikha at nang siya ay makilala. Huwag kang magtatangi o sabihin mo, ipakilala mo ang pangalan niya'y si Jesus. Okay, so sirigid nga aga, we'll start sa aton nga program. Jesus the Way. Kita sa aton nga introduction sa aton nga pagtuon sirigid nga aga. Kag it is a series of study. Kag lantaw naton ang nauna nga si Kristo Jesus amo ang pamaagi siya among way kag sa aton nga series of study nakapamangkot ka na bala sini nga pamangkot may mga problema ikaw bala sa imong kabuhi. I think masalinggid ikaw nga yes mayara. Ikaw bala naga-confuse no sa mga butang pertaining sa kabuhi. Sa imo gulingon, arab lang confusion sa imo. Still naga-confuse ka Japon sa mga nagakalatabo. Do you feel lost with a sense of despair? Matyagan mo nga do wala ka na gid sang dalaganan. Matyagon desperado ka na gid. Kag kung amo ina no ang ara sa imong glingon wala bala nimo na feel nga hindi ka alone no o kung ang imong gibatyagan niya inaga-isahanon ka sa gihapon o kung wala ka na gid sang kabulig no. Let me remind you sa lingsang Bible in Job chapter 14 verse 1 and verse 2. Man who is born of a woman is of few days and full of trouble. He comes forth like a flower and fades away. He flees like a shadow and does not continue. So this is our life. Amo ni aton kabuhi. Nga aton kabuhi we are born of a woman
Kag ang aton nga mga inadlaw sining kalibutan lipot lang gid. Or let's say bisan silang ka 90 years ka ikaw sining kalibutan, but it is a few days, no? Kag napun-an ini isang trouble. And he comes forth like a flower and fades away and flees like a shadow and does not continue. Now, about the time of Abraham, a person who experienced a great deal of suffering before paning time ni Abraham, um, sa katao nga nag-antos, kag amo ini si Job, kag amo ining panghuna-huna ni Job. Ang pulong dira ni Job sa Job 14 verse 1 to 2, spoken nearly 4,000 years ago, kag naga-express ang iya sentiments of millions today. Nagapakita bala sang kabuhi sa tao nga lipot, the shortness of life. Nagapakita ina sang kaliputon sang aton kabuhi. Now, however, ang Ginoo nagahambal sa aton that there is a way out. If there is a problem sa kabuhi, may ara gid ya kasulbaran, no? Pag may pamaagi ang Ginoo kung paano kita makasalbar sila yung mga problema. So, as he himself said sa lingsang Bible, I am the way, the truth, and the life. Ginatawag naton ni the certainty of Christ's word. Ang kasiguraduhan sang pulong ni Kristo Jesus, kay ang pulong dira nga the way, meaning it is Christ is certain, sigurado gid nga siya amo ang dalan, amo ang kamatuoran, kag amo ang kabuhi. Yes, sa tanan, no, truly good both in this life and the one to come, Jesus is the way. Si Kristo Jesus amo lang gid ang dalan, amo ang kamatuoran, kamong kabuhi. Now, makita naton diri that he is the way. Siya amo ang dalan, ang panguna-una, ang principles sining pulong nga si Kristo Jesus is the way to a better life. Amo nang una. Siya amo ang dalan sa agud nga maangkon nimo ang maayo gid nga kabuhi. He is the way or the way to a better life. So si Jesus Christ naga-offer sang ginatawag naton abundant life. Ang gina-offer gali ni Kristo Jesus abundant nga kabuhi. Kabuhi nga napun-an sang pagpakamaayo. Bugana nga kabuhi. Siling sa Bible in John 10 verse 10, the thief does not come except to steal and to kill and to destroy. I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. So kung ang kawatan nagkari siya sa pagpangawat, sa pagpatay, sa paglaglag, si Kristo Jesus nagkari. Agod nga tagaan kita sang kabuhi. Agod nga ining kabuhi nga abundant. Ang klase sang kabuhi. Ambot silingon, si Christ nag-state diri sang iyang purpose in coming to this earth. Si Kristo Jesus naghambal diri sang iyang purpose, sang iya pagkari sining kalibutan, sa iya pagkagto sining kalibutan. Ang iya purpose kidya nga luwason kita. Luwason ang mga katawhan, ang mga tao. Luwason kita sa sala, luwason kita sa katalagman, luwason kita sa kalaglagan. Kag bisan pa sa eternal nga kamatayon didto sa impyerno. Ining abundant life nga gina-offer ni Jesus is more than simply life in the hereafter. Ambot silingon, sobra pa sa kabuhi nga ginalauman naton sa palaabuton. After all, ma-realize naton nga ini nga kabuhi, it is more than enough, kag it is more satisfying life nga gina-offer ni Jesus sa imo kag sa akon. It means mga utod yung may gugma, ining kabuhi nga gina-offer ni Jesus Christ is
more satisfying than the life nga gina-offer sining kalibutan. Damo sang mga gina-offer ining kalibutan nga it is just a temporary nga sahi sang kabuhi. Yes, you have enjoy sang imo kabuhi sining kalibutan sa pleasure, sa kamanggaran sining kalibutan. But realize this, mga hinigugma, realize this. Kung wala ikaw Kristo sa imo kabuhi, you will suffer for eternity in hell. Magaantos ikaw sa eternidad digto sa impyerno. Butsilingon, ang gina-offer sang kalibutan sa aton, it is not a lasting nga kabuhi. It is not a fulfilling nga klase sang kabuhi. But here comes ang gina-offer ni Christ sa aton, it is an abundant life. Kabuganwaan, kag kalipay, nga walay katapusan dito sa duog nga ginaman niya sa aton. Now, though He does not promise wealth or luxury, ang Ginoo wala naman nagsaad sa aton sang manggad o kun luxurious nga klase sang kabuhi, but He does assure us of a loving Father in heaven who cares for His children. Nagsaad siya sa aton that we have a loving Father nga nagakabalaka sa iya mga kanakan. Now, Matthew 6 verse 31 and 33. 31 to 33. Kasiling, therefore do not worry, saying, what shall we eat? Hindi kita magkabalaka kung anong aton kaunon. Or what shall we drink? Anong aton inumon? Or what shall we wear? Anong aton suksukon? Anong aton bayuon? For after all, these things the Gentiles seek, for your heavenly Father knows that you need all these things, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. It means, ang Ginoo naton, though ang Ginoo wala nagsaad sa aton sang wealth, sang luxury, sang popularity, but ang Ginoo nag-assure sa aton nga hindi kita pagpabayan sa Ginoo. Ano ang imo ginaproblemahan? Ang imo kaunon, ang imo inumon, ang imo suksukon. Hindi ka magkabalaka because the Lord will provide it para sa imo. Unaha lang agid ang Ginoo. Seek God first and His kingdom. So, more than sufficient provision for those who are willing to follow Him. Ang Ginoo nagsaad sa aton, that is more than provision sa mga magasunod sa iya. Willing to follow Jesus. Hambal sa Bible, in Matthew 10:29 to 30, so Jesus answered and said, accordingly, assuredly I say to you, there is no one who has left house or brother or sister or father or mother or wife or children or lands for my sake, the gospel, who shall not receive 100-fold now in this time, houses and brothers. And kaya continue na nga verse 30. So makita naton nga ang Ginoo, He promised more than provision for those who are willing to follow Him. If we are truly willing to follow Jesus, then ma-amaze ikaw sa provision sa Ginoo. You will realize, you will be amazed sa provision sa Ginoo. Ma-amaze gid ikaw kung paano ang Ginoo mag-provide sa imo kinahanglanon. Just trust Him. Just believe Him. Tuuhi lang si Christ. Saligi lang si Christ. Sometimes hindi natin na-realize a little bit sa aton pagsalig sa Ginoo. Biskan gamay lang yun ang pagsalig natin sa Ginoo. If we truly believe, if we truly trust in God, God will not fail us. Ang Ginoo hindi gid maga-fail sa aton. So si Jesus Christ, the way to a better life, Jesus offer an abundant life. Abis ang iban nga mga tao sining kalibutan, kung ang kalibutan mag-offer sa ila sang salakyan, sang kwarta, sa mga pagkabutang, or anything sa sining kalibutan, abi nila, amo ni ini ang pamaagi, amo ining dalanon sa nga mangin maayo akong pangabuhi. Kung gina-offeran ka sang kalibutan, sang manggad, sang mga pagkabutang, abi nimo, amo na ni ang maayo nga kabuhi.
It seems sa imo nga it is a better life. But realize this mga utod, this is just a temporary. Temporaryo lang ini nga mga pagkabuta. Sooner or later, magataliwan ini. Madula ini sa iyo. Sa isa ka misok, agyan ka sang balatian, agyan ka sang trahedya, or tanan imo manggad. Those who receive this life are blessed. Ining mga tao nga nagbaton, nag-angkon sila nga kabuhi, bulahan sila. The happiest people in the world are those who truly commit themselves to following Jesus as the way. Ang malipayon nga tao sining kalibutan, amoy yadtong mga tao nga tuod nga nagpahamtang o kung nagtugyan sa ila kugalingon sa pagsunod kay Kristo Jesus tungod siya amo ang dalanon. Siya among dalanon. Now, siling sa Bible in Philippians chapter 4 verse 11 and 13, now, not that I speak in regard to need, for I have learned in whatever state I am, learned to be content. Amo naman ni Pablo, I know how to be abased, I know how to abound everywhere, and in all things I have learned both to be full and to be hungry, and both to abound and to suffer in need. Now, I remind you, utod kimigugma, even though living in the most adverse circumstances as Paul, while living under house arrest, he learned how to be content. Si Pablo, nagtuon siya how to be content. Now, Christians are being persecuted in Asia Minor, in Turkey. According to 1 Peter 1 verse 6 to 8, in this you are greatly rejoiced, though now for a little while, if need be, you have been grieved by various trials, that the genuineness of your faith, being much more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to praise, honor, and glory. Now, I remind you, utod gimigugma, those who receive this life are blessed. Mas bulahan ining tao nga nakabaton sining kabuhi dira kay Kristo Jesus, sangsa ang tao nga nangin manggaranon sa kalibutan pero wala Kristo iya kabuhi. It is more than just a worse life. It seems para sa isina nga tao, it is a life that is more blessed sangsa sining tao nga wala gid. Pero dumdumon naton, kung may isa pa katao nga wala gid, bisan pa manggaranon siya kung wala sa Kristo siya kabuhi, wala gid siya ang tao nga wala nga kanugon sa kabuhi niya nga laglagon lang digto sa impyerno. So the better life nga makita naton diri nga gina-offer ni Christ amo ining abundant life, the one that this life are blessed, the way to forgiveness of sin. Not only the way to better life, but the way to forgiveness of sins. But sila ngayon, wala na sang dalan pa, wala na sang pamaagi pa, nga ang tao mapatawad sa sala. Si Christ. He is the only way to forgiveness. Si Christ lang gid ang makapatawad sa aton. Si Christ lang gid maka-forgive sa aton nga mga sala. Jesus is the solution to a serious problem. Ma-agree man na kamo sa akong kag sa hindi. Si Kristo Jesus lang gid ang solusyon nga makasolbar sa aton seryoso nga problema. Ano ining problema naton nga tuman gid ka seryoso? Silin sa Bible in Romans 3 verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Kaya ang tanan nakasala, anawad-an sa himaya sa Dios. He is the only solution to a very serious problem. The most serious threat of our well-being that we face is sin. Kung may seryoso pa nga problema nga nag-abot sa aton kabuhi, nagdangat sa aton kabuhi, amo ining sala. Hindi ang balatian, kundi ang sala. This is because every one of us is guilty of sin. Guilty kita sa sala. Wala sa matarong sa aton, wala sa bisan isa. Sin is not without consequences. Ang sala, hindi masilang nimo nga wala ini sa konsekwensya. May konsekwensya gid ining sala. Kung may ginhimo ikaw nga hindi maayo, it will result sa madamo nga konsekwensya sa imo kabuhi.
May balik gid ina. Often sa aton nga physical, but always spiritual. Saling sa Bible, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Ang sala, hindi masaling nimo nga wala ini sa konsekwensya. May konsekwensya gid ini. Once you have committed sin, there will always be a consequence. Unless the problem of sin is resolved, the ultimate consequence is eternity in hell. Kung hindi ini ma-resolba ining problema naton sa sala, then ang ultimate na consequence ni amo ang linaw nga kalayo, amo nga impyerno. Amo na nga sa mga tagpalamati naton, mga viewers naton, mga listeners naton, kung ikaw wala pa Kristo sa imong kabuhi, your ultimate nga padulungan, impyerno. Kung wala pa ikaw relasyon sa Ginoo, ang ultimate nga imo padulungan, amo ang impyerno. Impyerno gid ang imo padulungan. Wala na sang pangduwa-duwa. Sin is not without its consequences. Kung ikaw man, Kristohanon, nga sige ka kasala, may mga konsekwensya man na nga anihon nimo. May mga konsekwensya man na nga imo anihon sa imo kabuhi. And it will affect not just your life, but to the life of others. Hindi lang makapikto sa imo kabuhi, but sa iban man nga kabuhi. Amo na ang sala. Through Jesus, God provides forgiveness. Sino ang makapahatawad sa aton? If we ask forgiveness, ang Ginoo si Jesus Christ. The way to forgiveness of sin is Jesus. Tungod kay si Jesus, nag-offer sa aton sa solusyon sa aton seryoso nga problema. And through Jesus, God provide forgiveness. Sila sa Bible in 1 John 4 verse 9 to 10, in this, the love of God was manifested toward us, that God has sent His only begotten Son into the world that we might live through Him. And in this is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation of our sins. Now, out of love, God offered Jesus as the propitiation of our sins. God offered to us sang forgiveness, sang kapatawaran sa aton nga mga sala. He alone can provide salvation. He alone can provide forgiveness. Kag paagi sa iya kamatayon, the shed of the cross, sa iya nga dugo dito sa cross, Jesus provide forgiveness of our sins. Now, Ephesians 1 verse 7 nagsiling, in Him we have redemption through His blood and forgiveness of sin according to the riches of His grace. Amo na utod. Wala sang kapatawaran. Nga hindi sa kay Kristo Jesus. Sa kay Kristo Jesus lang gid. Maangko nimo ang forgiveness. Now, after His sacrifice digto sa cross, Jesus explained how those lost sin could be saved. After sa iya kamatayon digto sa cross, sa Kalbaryo, si Kristo Jesus naghatag sa aton, nagklaro sa aton, nga amoy ni ang pamaagi. It involves repentance. Nag-involve ini sang paghinulsol. Mapatawad ka lang sa Ginoo kung ikaw magahinulsol sa imo sala. Di paano ka patawaron kung way ka man gani gahinulsol? Bla? Paano mo mapatawad ang isa ka tao kay way man gani nagambal ka? Sorry, pasensya gid, patawara ako. Paano? Ang paghinulsol abyan isa ini kayabi sa forgiveness, sa kapatawaran. Unless nga magpaidalom ikaw, magpakaubos ikaw sa imong kagalingon, there will be no forgiveness. Kung wala sang humility, wala sang pagpaubos, wala sang paghinulsol. Sila sa Bible in Luke 24:46-47, then He said to them, thus it is written, thus it was necessary for the Christ to suffer, to rise from the dead, and the third day, and the repentance and remission of sin should be preached in His name to all nations, beginning at Jerusalem. Amo ni uto do? Ang Ginoo, ang purpose gali sa iya pagantos, sa iya pagkabanhaw, agud
nga ang paghinulsol kag ang kapatawaran sa sala mawali sa bug-os nga kalibutan. Sa bug-os nga kalibutan. Ano pagid? It involves faith and baptism. Pupudiri ang pagtuo kag ang pagtugmaw. Sa Bible in Mark 16:16, he who believes and is baptized will be saved, and he who does not believe will be condemned. Believing first and accepting Jesus as your personal Savior is the key to forgiveness. And it will follow your obedience to Christ through baptism. Now, the way to forgiveness of sin is Jesus. Ang pamaagi, ang dalan sang kapatawaran sang sala si Jesus. The way to better life is Jesus. The way to forgiveness of sin is Jesus. And again, another one, the way to God is Jesus. Sa isang Bible, He is the way, the truth, and the life. Si Jesus amo ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Sa Ginoo. Sa Ginoo. He is the way to God. Jesus came to reconcile us to the Father. Madamo sa mga religious groups claiming to be Christians and are almost totally silent about the new relationship again provided Jesus with God and the Father. About all that seems to talk about Jesus or the Holy Spirit. Could this indicate a lack of real understanding of Jesus' purpose? Why nila naintindihan ang pamaagi ni Kristo Jesus? That Jesus is the only way to reconcile us to the Father. Ginoo nagpadala sa iya for that purpose. Agod nga ma-reconcile kita sa Dios. Ano nga basa ang Bible in 2 Corinthians 5:17-20? Therefore, if anyone is in Christ, he's a new creation. All things are passed away. Behold, all things are become new. Now all things are of God and has reconciled us to Himself through Jesus Christ and has given us the ministry of reconciliation. So si Jesus Christ, He is the only way na ma-reconcile kita pabalik sa Diyos. This is what Jesus claimed to be. That He is the way, the truth, and the life. No one, in the Bible, no one, wala sa makakagto sa amay, wala sa makapalapit sa amay, kung hindi paagi kay Jesus Christ. He is the only way. No one comes to the Father except through Him, except through Jesus. So Jesus came to reconcile us to the Father. Next, a relationship with God is important. Ang relasyon bala sa Ginoo importante gid ini katama. Kay amo ini ang measurement sang Ginoo sang imo pagkabuhi sa ning kalibutan. Nga pinaka-importante nga relasyon. Yes, you have a relationship sa imo nga wife, sa imo kabataan, with other people, but the most important relationship nga you can build, nga ma-build nimo, nga pwede nimo i-build, kang ipasaron nimo sa imo kabuhi, your relationship with Jesus. Your relationship with God is more important. One does not truly experience what it means to have eternal life without having intimate relationship with the Father as well as with the Son. So, amo ning gina-offer ni Jesus sa aton. Sa linya in John 17 verse 2-3, as you have given him authority over all flesh, that He should give eternal life to as many as you have given Him. This is the eternal life, that they may know you, the only true God, Jesus Christ, whom you have sent. So, ang Ginoo nagpadala sa imo. Ginpadala sa Dios sa Jesus. Agod nga makilala mo ang Dios. And you can build a relationship with Jesus. Yes, the eternal life Jesus offers us include knowing the Father as well as the Son. So the way to a better life, the way to forgiveness of sin, and the way to God is Jesus. Jesus. Another one, the way
out of religious confusion. Ang pamaagi o kung ang dalanon sang religious confusion. Damo sa mga tao nga reliyoso and they were confused about their life, about their future, about their belief. Kay wala bala nagatugma kung sa kwan pa wala nagatugma sa ila nga ginatuuhan kag sa ila nga ginatun-an kag sa ila nga ginakabuhi. If you are truly a Christian, kung ano ang imo nga ginatuuhan, ginasaligan, dapat nagatugma na sa imo nga pagkabuhi. Nagasanto bala, nagasanto sa imo kabuhi. Kung nagatuo kay Kristo, meaning dapat ka magkabuhi kay Kristo. Kung nagasiling ka nga Kristohanon ka, dapat ipakita mo nga Kristohanon ikaw. Hindi ka magkabuhi nga layo sa imo ginahambal. Layo sa imo tindugan. Hindi ka magsiling nga Kristohanon ka, pero ang imo mga action, ang imo mga ways, ang imo mga pulong, ang imo mga ginapakita, layo sa imo ginahambal. Amo ni ang dilema o nga ginatubang naton karon. Damo sa mga nagahandom nga magsunod kay Kristo Jesus, pero ang ila kabuhi layo sa luyag ni Kristo Jesus. They are confused, even repelled by the multitude of different churches and conflicting doctrines being offered by those who profess to be His church. Kamuning dilema subong. Damo nagasiling nga kami amo ang dalan, kami amo ang kamaturan, kami amo ang kalawasan. Pero the way nga ginapresent nila, ginapakita nila, layo sa Bible, layo sa ginahambal ni Kristo Jesus. So amo na ang dilema. Mayara sa gihapon nga confusion. Ma-confuse ka man gid sa tawo nga naghambal nga si Kristo ang dalan, si Kristo amo ang kabuhi. Kung ina nga tawo nga naghambal sa imo, layo ang iya nga kabuhi, di ba? Ma-confuse ka man gid. Nya paano ka makasiling nga si Kristo Jesus ang kamatuoran, among kabuhi, amo ang kalawasan? Hindi ko man makita sa imo nga si Kristo Jesus ang kaluwasan, kaya ara ka lamang Japon sa imo nga batasan, sa imo nga mga vices, sa imo nga mga ginahimo nga mga kalautan. Hindi man makita sa imo kabuhi nga may Kristo ikaw. So kabay pa utod, no? Kahuluya nga nag-claim kita kay Kristohanon kag wala ta man ginakabuhi ang kabubuton sa Ginoo subong isa ka Kristohanon. One does not have to be part of his confusion. Confuse ang iba nga tao, tuod gid ba lang nga Kristohanon ini sila? Tuod gid ba lang nga Kristohanon ini nga tao? Hindi ko man ay makita sa iya nga kung paano siya magkabuhi nga Kristohanon, sa iya lingwahe, sa iya action, sa iya mga binuhatan, di ko man makita nga Kristohanon ini nga tao. Confused sila. One does not have to be part of this confusion. Si Jesus Christ nagambal sa iya nga pulong in Matthew 12 verse 25 nagasiling, but Jesus knew their thoughts and said to them, every kingdom divided against itself it's brought to this desolation, and every city or house divided against itself and will not stand. Di kon nga ara sila sa matuod nga pagtuluan nga ang naga-divide sila, nga ang inlinaway sila, nga ang nagalinalisay sila, nga ang nagakontrahanay sila, nga nagatiruhay sila, nga nagalinaway sila. There is always a confusion. People will be confused about our belief if we are not united. He prayed for His followers to be united. Ang pangamuyo gid ni Jesus sa aton. Amo ni Oto do, siling sa Bible, I do not pray for this alone, but also for those who will believe in me through their word, that they also be made one as you, the Father, are in me, and in you,
that they also may be one in us, that the world may believe that you have sent me. Paano naton mapakilala si Kristo Jesus sa ibang nga tao if we are not united? Paano naton ma-present si Christ kung wala kita nag-isa sa kausa ni Kristo Jesus? Kung himo ikaw sang butang nga imo-imo lang, kung naghimo ikaw sang butang para lang sa imo gulingon, para dayawon ka sang iban, para pasidunggan ka sang iban, kagluyag nimo nga maglain sa iban, magseparar sa iglesia sang Ginoo, then paano nato ipakita sa iban nga ang aton ginatuuhan matuod nga Kristo? If we are not united in Christ and if we are divided in Christ, then people will not believe us. Hindi sila magtuo sa aton, hindi sila magpati sa aton kung hindi kita united. Amo nang ambali Christ, that they may be one, ang pangamuyo iya nga mag-isa kita kay Kristo Jesus. Again, in our last broadcast, ginsiling naton nga ang tao nga wala nagaisa kay Kristo Jesus ara sa kausa sang yawa. Kaya ang nagapaguba lang man sang unity, ang panulay, di ba? Ang yawa lang man ang nagapaguba sang unity. Kung ikaw nagapaguba sang unity, then you are part of destroying Christ Church. Ikaw bahin sa pag-destroy sa iglesia sang Dios. So meaning ang tao nga nag-destroy sa iglesia sang Dios, amo nang tao nga hindi Kristohanon, amo nang tao nga gapagamit sa yawa, gapagamit sa panulay. Amo nang matuod, whether you like it or not, amo nang tao nga ginagamit sa yawa. Ang tao ang kabubuton ng gidyas sang Dios nga mag-isa kita kay Kristo. That is the reality and that is the truth. Whether you accept it or not, that is the truth. Kaya ang pangamuyo ni Jesus Christ diri sa John 17 verse 20 to 21 nga mag-isa kita sa Ginoo agud nga makita sa iban nga tao, agud nga magtuo sila nga kita bahin sa panimalay sa Dios. So Jesus Christ nag-pray siya to build His church. Si Christ nagpangamuyo siya nga i-build niya ang iyang simbahan. Sino ang ga-build sa iglesia? Hindi kita, si Christ. It is Christ who build the church. Despite the effort of man, Satan destroy it. Otherwise, change it. They shall not prevail. Si Satanas hindi maka-prevail unless Christ build His church. This church, even today, when someone obeys the word of Jesus, they are added by the Lord Himself to His church. Kung na isa ka tao, maluwas, ginadugang siya sa iglesia sang Dios. In His church, we can enjoy unity in which Paul root, ginsulat ni Paul. Sa iya iglesia, ma-enjoy naton ang pag-isa. We are united in Christ. Sila sa Bible, there is one body and one spirit, just as you were called in one hope of your calling, one Lord, one faith, one baptism, one God, and Father of all, who is above all, and through all, and in you all. So in Christ church, there will be no divisions. Wala sang division nga kinatawag. So fighting His church and enjoying this unity experience only as we follow Jesus as the way out of religious confusion. And finally, the way to eternal life is Jesus. Kita naton sini nga aga, the way to a better life is Jesus. The way to forgiveness of sin is Jesus. The way to God is Jesus. The way to confusion is Jesus. Confused ka katama? Then, seek Jesus. Seek Jesus. Read the Bible. Seek Him. Intindihan niya pulong. Because Jesus, He is the answer sa imong mga pamangko. The way to eternal life is Jesus. That is inevitable. Sino sa aton diri nga makasarang nga mabatuan niyang kamatayon? Sino siring makasiling diri nga hindi kuya mapatay? Wala sa isa sa aton nga makasarang nga maperde, malupig naton ang kamatayon. Kaya sila sa Bible, it is appointed unto man once to die. And after this comes judgment.
That becomes the door and either to eternal life or to eternal damnation. Ang kamatayon ng may ara duwa ka bahin ini. Either nga amo ini ang pertahan sang kabuhi nga eternal life o kon amo ini ang pertahan sang kondemnasyon. Selling sa Bible in Matthew 25:46, and this will go away into everlasting punishment, but the righteous into eternal life. So that is inevitable. Jesus offer eternal life. Amo ning katapusan, si Jesus Christ utot naga-offer sa aton sang eternal nga kabuhi. Ang aton lang himuon, surrender your life to Jesus, repent sa imong mga sala, and kilalaha siya. He is the only way. He is the way to forgiveness of sin. Wala na sang makahatag sa imo sang kabuhi nga wala katapusan. Si Jesus Christ. To die in Jesus is to die in the way to eternal life. To die in Jesus is to die in the way to eternal life. He is the one who offer eternal life. Si Jesus Christ lang gid yan nag-offer sa aton eternal life. Hindi ang aton church. The church cannot offer us eternal life. The church cannot offer us abundant life. The church cannot forgive us. Only Jesus can offer eternal life. Sabi sa Bible, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall. Amo na, no? Ang paglaom sa mga tao nga may Kristo sila kabuhi, ang paglaom nila, kabisan pa nga mapatay sila, ang paglaom nila nga may kabuhi sila dira kay Jesus. Mapatay man ining aton dutanon nga lawas, pero nagasaad si Jesus sa aton sang eternal life in heaven. So I hope it will spark sa aton nga interest in wanting more about Jesus. As mentioned, the purpose and for those who are Christians to increase ang aton appreciation kay Jesus as Lord and Savior. Siya amo ang aton gid nga magahatag sa aton sang kadasig no sa pag-alagad sa Dios, sang kasigla sa pag-alagad sa Dios, kag sa pagpadayon sa pag-alagad dira sa iya. And for those who are not Christians, I encourage you to let Jesus be your way to everything that is truly good, both in this life and in the life to come. And to those people nga nagapamati sinigid nga adlaw, kung wala pa ikaw Jesus sa imo nga life, then yatag ang imo kabuhi sa kay Jesus. Kay kung may pinapaka labing maayong desisyon nga imo himuon, and that is yours to surrender your life to Jesus. I-commit imo kabuhi kay Jesus. Because si Jesus Christ, He is the way, the truth, and the life. Siya lang gid ang only way, ang only life, only solution sa imo kabuhi. Siya ang maka-offer sa aton forgiveness. Siya ang maka-offer sa aton sang satisfaction or abundant nga sahi sang kabuhi. Kabay pang Dios magapakamaayo sa aton sa ligid nga adlaw. Kag salamat gid sa mga viewers and listeners naton sa ning program. And luyag naton nga tamyawon ang mga nagapamati kag nagasunod sa ning program sige nga aga. Good morning sa kay Jimson Malunes. Good morning gid sa imo son kag sa Panimalay Malunes kay Maninoy Samuel kag Maninoy Daisy Malunes. Good morning gid ra sa Panimalay Malunes. And good morning sa kay Maninoy Tisa de Guzman and also sa kay Maninoy Arman de Guzman. Good morning gid. And good morning sa kay Auntie Jessica Catano Solweta from Iloilo. Good morning sa kay Nonoy Gisrael Atanos Kagod from Iloilo. Kay ng Chirel Escabarte Arellano. Good morning. And kay LG Jello Kadunggan Kamos. Good morning. Kay ng Maridel Campano. Good morning. Kay ng Ginalin Kagod from Cavite. Good morning. Kay Ma'am Nilsi Gordon Hipol. Good morning. Kay Ma'am Junabil Tanga. Good morning. Kay Jaira Kandari Castor, good morning. Kay Manibet Campano, good morning. Kay David Jane Kalumag Milama, good morning. And thank you so much kid no sa mga kay
Uncle John Catanos, good morning. Kay Auntie Ginalyn Kagod, good morning. Sa mga naga-monitor no sining program, good morning gid sa inyo. Madamo gid nga salamat no sa mga tagpalamati naton sining program. I hope you will share and follow this program, and Lord willing, Boss Ngadlaw, we will have again our deliberate broadcast, and may the Lord bless no sa aton gid nga tanan nga nagapamati nga nagasunod sa sining programa, kag madamo gid nga salamat sa inyo tanan, and good morning gid sa inyo tanan. Humayo ka, magpahayag ka sa lahat ng nilikha at nang siya ay makilala. Huwag kang magtatangi o sabihin mo, ipakilala mo. Okay, ginatamyo naton sang happy birthday si Maninay Ging Rufin Itabag, ang wife ni Pastor Itabag. Happy birthday. Kabay pang ang Dios gid magapakamayo sa imo Maninay. At the same time, ang pangamuyo gid namon nga ihatag sa Ginoo ang complete nga healing, ang complete nga recovery sa imo nga kinabatyag sa imo lawas. So, ang Dios magapakamayo sa imo upod kay Maninoy Pit Itabag, kag sa bugos nga panimalay. God bless gid sa inyo, kag sa inyo ministry sa Lifeway. And good morning sa kay Lula Insi Clareto from Davao. So good morning gid Lula, and God bless you also. Kag madamo gid nga salamat no sa tagsa ka mga panimalay sa pagtuo nga nagapadayon sa alagad sa Dios. Kay Maninoy Titong Akol, good morning from Kabankalan. Ug kay Maninay Jilin, good morning gid sa gihapon. And good morning man sa kay Maninoy Ipapras Akar, no? Good morning and God bless. Thank you so much no sa mga nagaupod sa aton sining adlaw. Kag sa mga maga-view kag maga-replay sining program, I hope nga Ginoo gid magapakamayo sa inyo. Kag good morning no sa inyo tanan. Kay Tailin Herrera, good morning. Kag sa aton nga mga abid nga mga listeners again, maayo gid nga adlaw. Sa lupa, naging tulad sa isang duka, lumanas ng hirap at inalimuras ay kaliligtas mo.